Hi guys, in this video I will share our day trip in Puerto Vallarta. So from Boca to Matlan until we reach the final destination, the Las Animas. We visited 6 beaches and 2 of them were our favorite, the Colomitos and the Madagascar. So here it is guys. Hey guys, so nandito na kami sa harap ng OXXO para sa aming inaantay na tour. So ang ginawa namin is nagsumakay kami ng taxi from the hotel to dito sa tapat sa Mayrona Zona Romantica sa tapat ng OXXO, and nagbayad kami ng 100 pesos. So ngayon, sasakay kami ng bus na ito. Antay lang namin yung aming tour guide. Okay guys, so ito nakasakay na kami sa bus and then antay na lang namin na umalis. So medyo punuan pala tong bus na to. This is about 40 minutes daw yung ride and 10 pesos ang pamasahe. So tingnan nyo. Ayan o. So start na mapuno yung bus. Punuan. So ito yung itsura ng Boca de Matlan. Dito kami sumakay ng bangka papunta sa Colomitos. Pwede rin naman daw itong lakarin or magha-hike ka ng mga half an hour from here to Colomitos. Our water taxi ride took us 5 minutes from Boca de Matlan dock up to the first destination, which is the Colomitos beach, and the cost is about 100 pesos for one way per person. So pagka pala umaandar na, hindi na maalog yung bangka. We arrived Colomitos Beach. So mag-stay. Yeah, we'll just find a spot. Yeah. Alright, so we will stay here for a few minutes. Okay naman daw ang tubig. Magsiswimming tayo dito. So hanap tayo ng paglalagyan natin ng ating gamit. Paalala lang, dito sa Colomitos Beach, wala ditong washroom. Meron isang tindera or tindahan nagtitinda ng mga fruits and snacks and some drinks. Pero other than that, wala na. And any basura na dadalhin mo or ginamit mo, you have to bring it back. Okay? Napansin ko rin yung tubig dagat. So, sa shore, mababaw siya. And then, after a few steps, bigla siyang lalalim. Kaya nakakadak yung ibang mga water boat sa malapit-lapit. So, ingat lang din sa pagsiswimming, lalo na pag may kasamang bata. Sobrang linaw ng tubig at saka medyo malamig-lamig din siya sa katawan. Pero, once na nakababad ka na, nakuha mo na yung temperature ng water, is masarap na siya, refreshing na siya sa katawan. First beach pa lang to sa itinerary namin. We will have 6 beaches na pupuntahan namin. Meron palang isang hike na nilagpasan namin, hindi namin ginawa, mula sa Boca de Matlan hanggang sa Colomitos. Yung hike daw na yon is about half an hour at saka yun daw ang pinakamahirap na hike sa buong trip na to. So dahil nga iniwasan na lang yon, nagbangka na lang kami mula sa Boca de Matlan hanggang dito sa Colomitos. Kita naman ninyo kung gaano kahirap yung hike, kasi ako personally hindi ako nagha-hike at saka yung sapatos pa na gamit ko is not suitable for hiking, at kasama na rin yung pagiging lampa ko, yung lagi akong nadadapat, nadudulas. Kaya para sa mga kagaya ko, hindi advisable na mag-hike kayo. Kasi hindi pantay-pantay yung mga dinadaanan nyo. And most of the time, wala pa kayong kakapitan. Talagang nasa gilid ng bundok ang lalakaran ninyo. Bangin, makita nyo yung bangin, makikita nyo yung dagat nasa gilid. Kaya
kung decided kayo na mag-hike, make sure you are wearing proper shoes sa pag-hike ninyo. After 15 minutes of hiking, we are now here sa ating second beach, second destination, which is Madagascar Beach. Isa din ito sa nagustuhan naming beach ni Mike dito sa Jalisco, Mexico. Kita nyo naman yung tubig. Medyo rough pa rin yung water, pero yung buhangin niya is not as dark as dito sa Puerto Vallarta. At saka yung water niya is masarap din, malamig-lamig din sa katawan. Hindi ako makalubog kasi biglang lumulubog yung tubig. Atrás hay un hotel, de ahí viene siendo el municipio de Boca de Tomatlán. Punta Mita. And then Nayarit. Bahía de Bandera, sube tiene Nayarit, sir. Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Okay. Ito naman yung aming pang-apat na beach na pinuntahan, which is La Torosa. Yung pangatlo, hindi ko nakinunan kasi hindi naman kami nagdaw-daw sa tubig. Hinintuan lang din namin at saka I don't find it really swimmable kasi marami rin siyang malalaking bato. So anyways, itong hike namin dito is hindi na siya kasing hirap nung previous 2 na hike kasi ito medyo patag na yung mga batong dinaanan namin dahil may mga resorts na katayo sa tabi ng dagat. Private resort na to. Sarap sa tubig ng paa. Itong dinadaanan namin na papunta sa Las Animas ay private property na, pero pwede pa rin dumaan yung mga tao. So, it's part of our hike going to Las Animas na which is our final destination. And ito ngang side ng beach na to is kakaiba sa mga dinaanan namin kasi maraming bato. Ito namang sunod na makikita ninyo, marami na rin dito mga nakatira, mga bahay na nakatayo. And the only way to get here is either by hike, by boat, and sabi pwede rin daw sumakay ng kabayo. Pero parang tagilid sa kabayo kasi maliit lang, makipot lang yung mga trail na pwedeng daanan. So yan, ang mga bahay nila usually mga gawa sa mga nipa, bihira yung mga gawa sa mga sa bato kasi nga mahirap transport yung bato. So, mas easier yung kahoy. What's the name of This is the 5th beach na pinuntahan namin. Ang tawag dito ay Playa Cabayos or Cabayo or Horse. So, yan. Private property din yan. Private resort din yan. Pero, pwedeng maligo kahit sino dito sa playa na ito. Beach of many horses. Cabayo beach daw to. Tubig. Caballo. Seagulls. Hanggang dito sa Cabayo Playa, ang linaw-linaw pa rin ng tubig at saka ang pino ng buhangin. Para kang nasa Boracay. You can say na para ka rin nasa Boracay. So, eto na nga, papunta na tayo sa Playa Las Animas, ang ating huling destinasyon. Ibang-iba ang ambience dito sa Las Animas compare doon sa 5 dinaanan naming beach. Ito, very touristy site na talaga. Masasabi mong commercialized at kasi ang daming tao. Dito kami dinala ng tour guide namin sa restaurant na to sa Abelardo. Sarap sa pakiramdam. Nabutan kami ng towelette na amoy nenuko at saka malamig yung towel. Kaya ang sarap niya ipahin sa katawan after mo maglakad sa ilalim ng araw. Napaka-refreshing sa pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam ng towel. Thank you. Alright, so this is my piñata.
This is 100 pesos. Puta ko. So, itong sauce na to ay, anong lasa ng sauce na yun? Masarap yung sauce. Tapos meron doon sa baba na titinda na 12 pieces na oyster, fresh oyster for 300 pesos. Hindi kasi ako nakakain pa ng ganito, natatakot ako mag-try. Natatakot kasi ako mag-try ng fresh oyster. Never pa ako kumain yan. Baka saktan kasi ako ng tiyan. Tacos? Yes. What's this? What's this one? Tacos. Yeah, what is this? Octopus. Mamaya, bakit kanya itsura na kanilang ano? Nakaka-disappoint naman. This is regular tacos. This is tacos. Very disappointing. The food is very disappointing. Ang tagal natin nag-antay para dito. So kanina dito kami nag-lunch sa Abelardo's. Ang tagal dumating ng order namin. So parang inabot ng mga 45 minutes before our order came for just tacos. So I ordered the taco and then he ordered tacos. And it took about 45 minutes for our order to come. And then of course, so mabilis lang naman kakainin yon. And then the presentation of the tacos were very disappointing. That's why I did not even bother taking videos of the food, because it wasn't what I was expecting. I was kind of like happy when I saw they provided a towelette, but then afterwards the service went downhill. When the food arrived after 45 minutes, the food served was kind of like just 3 soft tortillas with a few pieces of cut shrimp. The shrimp that they used were like small, kind of like a baby shrimp, and then even cut into pieces, and some red onions and cilantro. That was it. So it was very disappointing. The tacos that we ordered from the Rio Quale from the market on our first day was way better, and the price was even like not even half. Was even half, yeah. 120 pesos for 3 tacos, and the shrimp were big. Diba dun sa video na pinako. This is the restaurant, by the way. So if you are visiting Las Animas, don't ever go to this restaurant. They surprise you with the bill also. Like, I don't mind paying for service charge, but it should be stated on the menu, not something like it's a surprise. It was kind of like as a hidden extra charge. So they just added on the bill without even explaining to us what it was for. Terrible service. Did not offer any drinks or yung mga tortilla, not even that. And then the guy had the audacity to ask me if it was okay. Like, of course it wasn't okay, but regardless, you know, I don't mind paying for the 15% service charge, but it should be stated on the menu na VAT or taxes or service charge are exclusive of the pricing. So yeah, don't go here. I'm sure there are better restaurants around here in Las Animas. Not this one. I wouldn't recommend it. So no go for this one. If you don't want to hike going back to Boca de Tomatlan, I suggest take the taxi, water taxi from here at Las Animas, and this will take you approximately 15 minutes ride back to Boca de Tomatlan. So sa kinatapusan, ang masasabi ko ay hindi sulit ang trip na to kung magbabayad ka ng $50 para sa tour guide. Kung kaya mo naman on your own, ang laki na masisave mo kasi
If you do it yourself, you'll be spending $15 top. Tapos hindi ka pa mapapagod mag-hike kasi pwede ka nang ihatid ng bangka mula sa Boca de Tomatlan hanggang sa Madagascar or sa Colomitos. At kung ayaw mo naman sumakay ng bangka, pwede naman mag-hike ka na lang mula sa Boca de Tomatlan hanggang sa Colomitos o sa Madagascar, at nang babayaran mo lang ay ang bus na 20 pesos round trip mula sa Zona Romantica hanggang Boca de Tomatlan at pabalik. Sa Boca de Tomatlan, maraming mga kainan na pwede mong pagpilian na sigurado kang mas mura at fresh din ang kakainin mong mga seafood. I suggest kung gusto mo lang talaga ay maligo sa beach, huwag ka nang dumayo pa dito sa Las Animas kasi hindi ako nagagandahan sa Las Animas. Hanggang doon ka na lang sa Madagascar o sa Colomitos Beach. Doon, pag nagpunta ka doon ay siguradong sulit ang biyahe mo ng 40 minutes one way going dito sa Jalisco, Colomitos at sa Madagascar. So hanggang sa muli, until our next vlog. Thank you for watching. Bye! Going back, we have to take the same bus. So this will take us back to Zona Romantica. I think I have like a seat. I know, right? Ang bango.